morning! Mabuhay! Magandang umaga sa inyong lahat. It's a Wednesday today. It's another Padjak day. So currently, it's 4:05 ng umaga. Tayo ay nandito sa may Shell. Dito sa may C5 extension. Malapit sa LRT1 phase 1 extension dito sa may Parañaque City, pero malapit na rin sa may Las Piñas City. So for today, itatry nating umahon ng Tagaytay gamit ang ating folding bike. Ayan yung folding bike natin. So, nung first time tayong umahon sa Tagaytay, folding bike ang gamit natin. So, itatry natin uling umahon after 4 years kung kaya pa ba natin umakyat ang Tagaytay gamit yung ating folding bike. So, sa mga papasok po ngayong umaga, siguro maya-maya po gigising na kayo, no? Mag-ingat po kayo sa inyong biyahe papasok, sa mga empleyado, gayon na rin sa mga estudyante na papasok sa kanilang mga eskwela. So kita-kits, bye! So tayo ay lumarga na at medyo madilim dito sa may C5 extension. At mayroong post lights, lalo na dito sa may side na to papuntang Las Piñas. So tayo ay nasa tapat ng All Home dito sa may C5 extension. So going to Tagaytay, tayo ay Mag-Emilio Aguinaldo Highway, kaya tayo ay nandito sa may C5 extension. Approaching na tayo sa may Alabang sa Pote Road flyover. So tatawid tayo dyan para papuntang Bacoor and Emilio Aguinaldo Highway. So marami na rin mga sasakyan. 4:25 ng umaga. Approaching intersection na tayo ng SM Bacoor saka ng Emilio Aguinaldo Highway. So kasalukuyan natin hinahabol yung stoplight, yung signal light, traffic light pala. Ayan, humabot na tayo 2 seconds. Nandito tayo sa may tapat ng SM City Bacoor, and ang lamig na ng simoy ng hangin dito. Approaching boundary ng Imus Cavite. So pagpasok natin dito, maliwanag na. Bakit kaya ang dilim sa Bacoor? Welcome City of Imus, and maliwanag. Merong post lights sa gitna, tapos meron na silang Christmas decorations sa poste din, di ba? Ayos, ang ganda. Panalo yung pailaw nila dito. Maliwanag para sa mga motorista na bumabiyahe ng wala pang liwanag. Very good. Approaching na tayo sa may intersection ng Emilio Aguinaldo Highway at ng
Aguinaldo Highway. Boundary na tayo ng Dasmariñas, Cavite, dito sa may tapat ng San Miguel Yamamura Packaging Corporation. Ayan, medyo mas obvious na yung ahonan dito, though hindi pa ganun kataas. Pero dahil naka folding bike tayo, ramdam na natin. So ayan, malapit na yung boundary ng Dasmariñas, Cavite. So iba naman na yung Christmas decor dito. Mas maganda dahil meron pa silang mga decorations, so sa mga puno-puno. Nice. You feel welcome. Maganda yung kanilang Christmas decorations dito. Actually, every year yata ganito yung kanilang decorations sa entrada ng boundary ng Dasma. So dito medyo mas konti-konti na yung mga sasakyan. So far tayo ay nakaka 19 kilometers yata to. 19.75 kilometers. Dito na tayo sa may Robinsons sa Dasma. Traffic na sa may kabila, sa Maynila. Daming ano dito, daming bato. So ito yung Robinsons Dasma Niños on our right. So ito na, nasa start na tayo ng ahonan portion. Buti na lang inagahan din natin para hindi tayo hingalin kaagad. At least ngayon kahit umaahon tayo, malamig pa yung malamig pa yung simoy ng hangin. So ayan, nakikita natin na lumiliwa-liwanag na. Nasa Dasmariñas pa rin tayo, Cavite, dito sa may Emilio Aguinaldo Highway. Approaching silang na tayo. Ito na yung parko ng thank you Dasmariñas. And salubungan dito sa side natin dahil ginagawa yung kalsado sa kabila. So yun yung parko ng Dasmariñas to Silang. Yan yung exit ng Pacalax. It's 1 kilometer mula dito. Kailangan nating bumili ng tubig. Medyo ho na tayo. So ayun, Calax entry. Yung sa kaliwa, yan yung Emilio Aguinaldo Highway exit. Hindi lang natin sure kung matapos na ba yung padiretso nyo. But I think hindi pa yata. So medyo maliwanag na. Ang oras ay 6:03 ng umaga at tayo ay nakaka 32 kilometers na. Nakikita na rin tayo mga bilihan dito ng karne, specifically baka, dahil kilala yung Tagaytay sa baka. So ayan yung Calax entry on our left.
Maliwanag na. Ang oras ay 6:19 ng umaga. Dito pa rin tayo sa may Silang Cavite. And siguro mga less than 15 kilometers nasa Tagaytay na tayo. Dun sa may Arco. So doon na tayo siguro kakain ng breakfast para hindi tayo masyadong tanghaliin sa pag-ahon. So samantalahin natin na medyo makulimlim pa yung pag-ahon natin. Madilim-dilim pa. Maganda pa yung weather. Cloudy. Oras ay 6:46 AM. Approaching tayo dito sa may hacienda sa bilihan ng mga outlet stores dito sa may Shell. May Army Navy na pala dito. Ito na kaya tayo kumain. Hindi na lang. Ito yung Shell, Army Navy. So ito yung hacienda. On our right. So hacienda. Outlet store. Designer outlet. Ayan o, mayroong mga design dito. Ayos. Picture lang tayo sandali. So nandito pa rin tayo sa may hacienda, designer outlet. So dito yung maraming outlet store. Meron ding Nike outlet dito. So medyo maganda yung kanilang Christmas decor dito, lalo na siguro sa gabi. Merong may 12 days of Christmas. May mga numbers. So, aalis na tayo maya-maya. Then tayo dediretso na sa may Tagaytay. So, kita-kits. Bye! So, umalis na tayo ng Hacienda Mall. And diretso na tayo sa Tagaytay. And ito na rin yung simula ng matitinding ahunan. So hopefully kayanin ng ating hita at tuhod na umahon dito gamit ang ating folding bike. So buti na lang maganda yung panahon, hindi pa nakalabas ang haring araw, natatakpan pa ng ulap. So itong kakaahunan na ito mukha namang kaya nating lagpasan. Ito na yung
dito sa Emilio Aguinaldo Highway. Ding, meron pa yatang bubog. Bubog ba ito? Hindi. Pakpak. Balahibo ng ibon. So, medyo mahaba-haba ito. Hindi lang natin mamadaliin. And good thing naman, walang masyadong idadaan na sasakyan. Buti naunahan natin yung jeep. Then merong sumakay. Ay nako, layo pa ng tuktok. Hindi ko lang sure kung ito yung tinirikan ko dati nung una tayong umakyat ng Tagaytay gamit yung folding bike, pero malamang ito yung pinaka matarik na portion dito sa Emilio Aguinaldo Highway. Sarap magbike. Lamig ng halo ng hangin sa atin. Pag ang palamig, okay na okay lang umahon. Konti na lang. Ay, mahirap din na sumakay dito. Yung dalawang babae, pinara yung jeep, hindi na sila hinintuan dahil puno na. So 4.7 lang pala to, ang portion na to. Talaga ba? Parang 10% na sa atin So yun na yung tuktok. Nakikita-kita na natin. Malapit-lapit na. Konti na lang. Tapos mga dalawang paket pa yata to, o tatlo after nito. So magda-drive-thru na tayo dahil gutom na tayo eh. Morning. Hello. Hello po, good morning. For a moment lang po. Sige, thank you. So, order na tayo dito dahil tayo gutom na. Ang oras ay 7:38 ng umaga, tayo nakakapag 46.7 kilometers na. Hinihintay lang natin itong pitik ng order na kakain na tayo. So yan yung food natin, corned beef. Dito na tayo kumain sa may Jollibee. And yun yung bike natin. Dito na natin pinapark kasi baka mawala dun sa may bike parking. So matapusin na natin yung food natin, and then after nito magkora na tayo sa may Tagaytay. So hopefully dumating tayo na ng before 9 dahil 7:46 na. So it's bye. So we are back on the road at lumabas na ang haring araw, and tumigil na rin yung ambon. So hopefully dumating tayo sa praying hands ng before 9. Pero dadaan lang muna tayo dun sa may simbahan, Our Lady of Lourdes yata. Dito na tayo
sa may tapat ng Fora Mall. And nakikita na natin yung rotonda dito sa may Tagaytay. Ayan. Salamat naman at naiahon natin yung ating folding bike dito sa Tagaytay. Merong Christmas tree dito sa may rotonda. So siguro pag gabi mas maganda dito. Ayan na siya sa harapan natin. Diretso tayo dun sa may simbahan at magdadasal tayo sandali at magpapasalamat sa ating safe ride at sa mga blessings na ipinagkaloob sa atin. Siyempre kailangan everyday tayong pasalamat at maging grateful kahit may mga bagay meron tayong mangyari ngayon ay hindi pa rin nabibigay. So continue lang tayong magdasal hanggang sa makakuha natin yung pinagdarasal natin. So nandito na tayo sa may Our Lady of Lourdes Parish dito sa may Tagaytay City. So nakapag-pray na rin tayo and maya maya alis na tayo. So yun yung bike natin. So after dito tutuloy na tayo dun sa may praying hands and then kung kakayanin papasok din tayo ng Picnic Grove para masulit natin yung ride natin sa folding bike natin dito sa Tagaytay. So tara, let's bagets! Dito na tayo sa may tapat ng Wind Residences. So far tayo ay nakaka 51.4 kilometers. So hopefully maka 100 naman tayo, which is malamang sa malamang malamig na rito, pero hindi naman ganun kalamig, sakto lang. So ito yung Wind Residences sa kanan natin. Kapag-check-in na tayo dyan minsan. Okay naman. Overlooking. Kitang-kita mo yung kitang-kita mo yung Taal Lake. Dahil yung nakuha naming kwarto facing Taal Lake. Kaya okay na okay. And malapit na rin dito yung praying hands. So dun tayo titigil and hopefully makapagpalipat tayo ng drone doon. So tayo ay malapit na, nakikita na natin yung Sky Ranch. So yung praying hands is nasa tapat lang naman ng Sky Ranch. Skala pala to, sa tabi ng Sky Ranch.
yung Sky Ranch sa left natin. So ito na yung Praying Hands. So walang tao. So natin yung Praying Hands dahil ngayon ay weekday. So hindi natin in-expect na may mga tao dito. So ayan siya sa ating left. So tigil lang tayo dito sandali para mag picture and mag video. So from Praying Hands, tumawid lang tayo dito sa may Sky Ranch dahil nagsuot tayo ng sleeve natin and ng pantakip natin sa mukha. So hindi pa bukas yung Sky Ranch. Ang open ng Sky Ranch is Monday to Friday 10 a.m. and Saturday, Sundays and holidays 8 a.m. So hanggang 10 p.m. sila. So unfortunately hindi naman natin pwedeng ipasok yung ating bike natin, pero ayan yung kanilang daay or Ferris wheel. So from Sky Ranch, gogora na tayo dito. Then ang pupuntahan natin na susunod is sa may Picnic Grove. So tara na at tayo tatanghaliin na. So tayo ay papunta na ng Picnic Grove. Nandito na tayo sa may tapat ng Starbucks. Walang tao. Para tuloy na yung ganya tayong pumunta ron . So dun sa left, sa next corner, yan na yung pababa ng valley. So mamaya dyan tayo dadaan pa uwi. Pero before tayo umuwi, as mentioned, daan muna tayo ng Picnic Grove. Sandali. So ito, malapit na tayo dahil nasa tapat tayo nasa tapat na tayo ng DAP. Ayan, ito na. Kita na natin yung Ferris wheel ito sa kanan. So if I remember it correctly, yung entrance dito is 75 pesos per head. So ito na entrance. Sa bukas naman 6 a.m. to 10 p.m. entrance fee.
75 pesos. Kaya tayo ng entrance. Isa po. 75 pesos, no? Ay. Ito po. Thank you. So ito yung ticket natin ng ating entrance. Wow! Kitang-kita pala yung ano rito. Mayon Volcano, panalo. Dang. Winner. So yan yung ay Mayon Volcano. Taal Volcano. Kitang kita from here. Dahil clear yung sky. So ayan, may kainan dito. Kusina ni De Maria. Kusina De Maria. So ayan yung Taal Volcano. Meron siyang pausok ngayon. Hindi lang masyadong clear yung sky. So walang masyadong tao sa walang masyadong tao ngayon dito sa may Picnic Grove.
tayo ay lalarga na dito sa may Picnic Grove. Siguro sa Nuvali na tayo magla-lunch dahil 11:15 na. So dito sa Picnic Grove maraming bilihan ng mga souvenir. And dumadami na rin actually yung mga tao dahil magla-lunch na. And kanina merong mag-field trip dito. So with that, dito na natin tatapusin ang ating vlog for today. We are thankful dahil tayo ay nakapag folding bike dito sa may Tagaytay. So nakarating naman tayo ng Sky Ranch and dito sa may Picnic Grove. So sa lahat po ng hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, hopefully makasubscribe kayo at inyong madalaw and ma-like ang ating mga videos. Ngayon na rin yung mga videos natin sa Facebook page natin na Rider Rocky din. And follow me as well sa my Instagram at BikerRock77. So from Picnic Grove here in Tagaytay City, marami pong salamat. Bye!